comment. Pansin lang namin na parang lahat na lang na malalapit sa puso ni Nathan, kaaway niya simula naging kayo. So, wala eh. Priority tayo. Charis. Ayan. Anyway, so, may friends po ba ang asawa mo? Yes, marami siyang friends. Pwede ba siya makipag-gym or mag-unwind na di ka kasama? Yes, guys, maraming times na umaalis siya sa amin na hindi ako kasama. For example, punta siya sa work or sa business pala namin. So, siya lang syempre mag-isa, lalo na ngayon bed rest ako. And kahit naman noon, hinahayaan ko talaga yan. Ako nga ang hindi makalabas mag-isa. Kasi ayaw niya akong palabasin mag-isa. Gusto niya lagi ako may kasama. Kung hindi man talaga siya pwedeng sumama, pinapasamahan niya ako sa bodyguard, ganyan. Hindi ako pwedeng lumabas nang wala akong kasama. Pero siya, hinahayaan ko. Baliktad. Tapos, ayan. Dati kasi, sobrang friendly ng asawa ko nung hindi pa nga daw kami. As in, lagi daw niya kasama barkada, mga kapatid-kapatidan niya. Tapos maraming babae, iba-iba. Ayan, so pinagsasabay-sabay daw talaga niya yung mga babae, ganyan. Lagi daw siya sa bar. Tapos nakwento pa nga niya sa akin, parang, kunyari, pag may napatingin sa kanyang babae, kasi never daw siya nanligaw sa kahit sinong babae. So, kapag may napatingin daw siya sa kanyang babae sa bar, matik na yon, alam na daw yung gusto nun. Yung parang ganong eksena, nakwento niya sa akin before. So, dati daw, panay siya bisyo, panay ganyan-ganyan. Pero simula na naging mag-asawa kami, guys, lahat yun wala. Lahat yung bisyo, yung pangbababae, pangbarkada. So, may mga friends siya na pinapapunta niya dito sa bahay. Kunyari, kakain, mag-aano sila, mga e-bike nila, ganyan. So, may mga ganun. Pero kasi alam niyo yung asawa ko, taong bahay kasi yun. Parang mas gusto niya is kasama yung mga bata. Alam niyo ba, pag nasa kwarto kami, kunyari late nga kasi kami matulog, di ba? Parang natutulog kami yata yung mga 3 or mga 2 to 3 siguro ganun AM. Tapos nagigising kami mga 12 or minsan 1 AM na, 2 AM na. So, bawi naman yung puyat namin lagi. Kasi nga lagi kami chika-chikahan. Minsan nagugutom pa kami madaling araw, ganun. Tapos, ayun. So, lagi niya sabi, Mami, baba na tayo kasi gusto na nga niya ikabanding yung mga bata. Ganun siya clingy ka, more time talaga sa mga anak namin. So, simula nung time talaga na naging mag-asawa kami, simula na naging kami, kahit nung wala pa kaming anak, talagang hindi na siya pala barkada. As in yung mga friends niya, naalala ko nung bago kami ikasal, day before yata yun, na bago kami ikasal, or parang 2 days before. So sabi niya, Mami, pagbigyan mo ko, nakipag-inuman siya dun sa mga kapatid-kapatidan niya kay Inay, yung sinasabing ng mga tao na Bex daw ni Nate. Ayan, so marami kasi siya dong kuya-kuyahan, ate-atehan, mga ganun, mga Bex din, may mga lalaki din, babae rin, ganun. So yun yung mga kapatid-kapatidan niya. So nagsabi siya sa akin, na kung pwede daw siya makipag-inom, ganyan-ganyan. Hinayaan ko siya, hindi ako kasama noon. Nandun lang kami sa bahay ni Inay. Nood kaming TV. Tapos, ayun, parang yun yung napansin ko na last na nagsabi siya sa akin na kung pwede daw siyang iminom. Pero ngayon, kunyari, nagpapaalam siya, napakadalang, pero kasama lang mga staff. As in, hindi siya yung magsasabi na, Mami, punta lang ako kanina, mag-inuman kami. Never. Simula nung magiging asawa kami, never. And ako rin, pag nagpaalam ako dyan na, Daddy, punta lang ako kana, kuya ganto, ate ganyan. Parang, sa kumare ko, parang feeling ko magugulat siya kasi hindi rin ako gala. Talagang taong bahay ako, housewife, ganun. Siya house husband. Kumbaga parang mas gusto namin na nasa bahay. Sabi nga niya ayaw din niya na panay kami gala. Ako kasi mahilig talaga mag-travel. Pero minsan bigla napapaano yan na gusto ko mag-Japan, gusto ko mag-ganyan. Ako naman, mahilig ako mag-travel. Gusto kong galang-gala talaga ako. Pero minsan, pag malaki yung tiyan ko, saka ako gusto gumala, ganyan. Siya talaga, ayaw niya. Mas gusto niya talaga ng nasa bahay lang. Parang mas gusto niya more time with family. Kahit nga birthday niya, kunyari paghahanda ko yan or surprise ko, mas gusto daw niya ng simpleng araw lang, basta kasama daw kaming pamilya niya, masaya na siya. So, ganun siya, as in. So, never pa yan sa akin. Simula na naging, lalo na nung may anak na kami, never siya nagpaalam na, Mami, punta lang ako kaganto, makipag-inuman. Parang wala akong maalala. And never din ako talaga nagpaalam na ganun. Kasi sabi ko nga, baka mamaya pag, kaya rin naaya ko ni Miss Chung, punta raw kami sa kanila or baka pag nagpaalam ako, mawindang yun. Parang, anong kinain mo? Ba't yung papaalam ka ng ganyan? Parang, ano mo? Di ba, feeling ko magkakagulatan kami once may ganun. Kasi, talagang mas gusto namin dito sa bahay lang. Ayun, more time with family lang, ganun. Ang pinapaalam lang niya sa akin pag lumalabas lang siya, na hinahayaan ko siya, bahala siya sa buhay niya. Hindi kasi talaga ako stricto, sa totoo lang. Ang papaalam lang niya sa akin, magpapakarwash daw siya, magpapatuning ng sasakyan. Tapos alam niyo, pagdating niya doon, mag-chat agad yan, Mami, dito na ako, tapos picture pa yan. Kung saan siya nag-update. Tapos pag ako naman,
Kunyari ako yung may pinuntahan na hindi siya kasama. Kunyari kasama ko yung magulang ko, ganyan. Pupunta kami sa ganyan. Minsan di ko siya sinasama. Tapos alam nyo ba guys, may time, ay, yun, hindi ako pala update na, daddy nandito na ako, tapos tatawag pa yan, nasan ka na, hindi ka nag-update, ganyan. Tapos siya talaga laging si update, ganun. Ako medyo yung nakakalimot, ganun. So yun, ang sarap sa feeling na kusa-kusa nag-update sa yung asawa mo with matching picture. Pa, andito na ako, tapos na ako. So mamaya nasa bahay na ako, di ko pa nasin yung message niya, ganun. So wait lang, papakitaan ko kayo ng sample. So ito for example, ay, wait lang. Ito pala yung unahan. Sabi niya, SM Dasma na rin siya. SM Dasma na raw siya. Nakarating na raw siya. Kasi nagpa-tuning nga siya. Hindi pa siya nasa SM Dasma niyan. Katapat lang to. Pinatuningan niya ng motor. So, nauna siya. And sabi niya, sumunod daw kami. So, ayan, sumunod kami. Okay, on the way na kami, daddy. Ayan yung nag-SM kami mga bata. So, nauna siya. And ako, ibang sasakyan yung gamit ko. So, hindi kami sabay. Tapos, ayan, sabi niya, saan na daw ako? Saan ka na, mami? Eh, hindi naman kami dapat pupunta ng SM din nun. Eh, sabi nga niya, sumunod daw kami. Sumunod daw kami kasi mag-mall daw kami after. So, ayan, kasi nga yung patuningan niya ng motor niya is, ay, sasakyan ba yun motor? Di ko alam. Basta parang SM Dasmariñas katapat. So, sabi niya, sana daw ako. Sabi ko, lapit na. 9 minutes, dito na kami. Okay, on the way na kami. Kasi nga sa tapat siya nun. Sana kayo. Tapos na tayo. Taas na tayo, asawa ko. Tapos na tayo. So, ayan. Ultimo yung pag inaaya niya. Kunyari, nandito lang kami sa bahay. Kunyari, ako'y busy nga. Cellphone, chat yun. Taas na daw kami. So, sabi niya, kanina lang yan. Shop na daw siya. Kunyari, ganyan. Tapos sabi niya, init daw ng aircon. Ano to? May dumi. Sabi ko, palinisan natin kay Kuya Bong. So, ayan, pinalinisan niya. Tapos, ayan, hindi ako nagre-reply kasi nga busy-busyhan ng person. Sabi niya, anong gawa mo asawa ko? Kasi hindi niya ako nakita CCTV dahil nandito ako sa baby's room. Wala ata siyang connection yan. Tapos, ayan, kaya pag hindi niya ako nakikita sa CCTV, nahanap ako lalo pag nasa CR ako. Kaya mag-chat agad yan. Pag nasa labas siya niyan kasi nga nasa shop siya. Kaya ito, nasa baby's room, kalaro mga bata. Sabi, okay, get. So, sa mindset nyo na ako yung mahigpit sa asawa ko, no. Hindi ako mahigpit sa asawa ko. Hindi rin ako selosa. Siya ang seloso. Baliktad. Tanungin nyo si Miss Chung. Tanungin nyo yung mga yaya ng anak ko. Kayo, dun kayo magtanong. Kasi siguro, guys, 32 years old na rin ako. Eh, ayun. Hindi talaga ako selosa. Hindi ako selosa. Tapos siya, seloso. Pero ako, talaga umiiwas ako sa mga boys. Kasi, ayokong bigyan siya ng ikakaisip niya or what, ganun. Ayoko. Kasi syempre, pag mahal mo yung tao, di mo siya bibigyan ng dahilan para magselos or what, or hindi mo siya, kahit yung bigyan ng dahilan, as in, yun. Di ako nakikipag-chat sa ibang lalaki. Sa friends, napakadalang ko mag-reply pag lalaki. Mas, nagre-reply lang ako pag business, pag may peperahin tayo, ganyan. Pero kapag kayong chika-chikahan, medyo less din yung ako makipag-chikahan, basta lalaki. So, siya din. Dati, nung bago kami magkakilala niyan, grabe, sobrang dami niya na pina-follow na babae. As in, sa lahat ng account niya. Tapos nung naging kami, pinag-unfollow niya. Tapos ako na lang ang natira. Tapos, pero nagpa-follow din yan eh. Kasi alam ko ang pina-follow niyan is yung mga nagmomotor, yung Becky na may mga sasakyan na magaganda, ay mga ganun. So, ako hindi ako stricto na, ako lang follow mo. Hindi ako ganun. So, ayan, yun lang. So, comment na lang kayo ng mga katanungan nyo ever. And ito may one time pa, yung Ellie na sinasabi ko sa inyo na second jowa nga niya. Nagulat yung asawa ko nga pala nun. Kasi, si Ellie kasi, na-meet ko siya isang beses kauna-unahan sa firing. Tapos nagulat ako doon, may babaeng short hair nga nang umingiti sa akin. Sigumiti din ako. Kasi pag-uwi namin, kinakabahan yung asawa ko kasi baka daw ako magalit at nandun pala si Ellie, yung ex daw niya. Sabi ko, hindi naman, ex naman na yun. Wala naman akong pakialam, ganyan. Kinabahan siya kasi akala niya kasi baka magalit ako kasi nga nandun siya, ganyan. So ako, hindi talaga ako ganun. Eh di ba nga sabi ko nga nung minsan, siguro June 26 yun, sinama ko pa siya dun sa bahay ni alam niyo na yun. Para puntahan yung bata, tapos yun, para mag-usap sila. Tapos, ayun, binigay ko pa yung number, mag-text sila. Hindi talaga ako selosa. As in, sa akin, parang okay lang. Kasi sabi nga, nagtitiwala talaga ako sa asawa ko. And siya naman, nagtitiwala din sa akin. Pero may pagkaseloso nga lang talaga. So, ayun. Pero syempre, kung mahal natin yung isang tao, hindi ko talaga siya binibigyan ng dahilan para magselos. Kaya nga, hindi na ako nakaka-taping. Sa totoo lang, talaga ako. Yung pala, taping ako before, ganun. So, andyan na baka marinig yung chismis. Charis! Daddy smile! Ano? Saan? Akit na tayo? Okay, si Nathaniel. Nathaniel, smile muna kay mami. Clap your hands muna. Clap your hands. So, ayan, good night. Ayun yung chismis natin.